Ito mo yan eh, bida ka dyan. So ito yung kwento ko. Ako naman yung bida, tipong ganon. Napipilitan akong tatakbo ulit ng mayor. So parang araw, sponsored nga ba si Trillanes ng Malacanang? Bakit siya lumabas uli? At bakit niya ngayon uli binuhay yung mga sinasabi niya against kay Duterte na sila yung talagang family of drug lords. Okay? So, yan yung mga binitawang salita ni Trillanes during the Quadcom hearing, na kung saan nag-testify uli siya na pinatutunayan niya through those bank accounts na mayroong mga illegal money na pumapasok sa isa niyang BPI account. Alright? Na kung saan silang pamilya, halos buong pamilya niya, mga anak niya at yung current na asawa niya ay napapasukan ng napakalalaking amount, millions ang pinag-uusapan. Right? So, may katotohanan ba yon? And bakit ba gustong tumakbo uli ni Duterte? Kasi parang nagkaroon ng balibalita na siya ay titigil na or hindi siya tutuloy sa pagtakbo. But I think because of Trillanes, gusto niyang tumakbo uli. But bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, please leave it on our comment section. Issue lang po tayo walang personalan. Kung ano man po yung mga nasasabi ko dito sa aking content, it's all about my opinions at base sa aking nabasa, narinig at napanood na sa tingin ko para sa akin, tama yung mga nabibigay kong opinion. Ngayon, kung sa tingin nyo may problema doon, please share it on our comment section, and I'm open for any correction if there are. Alright? So, yung nakikita nyo pong video ay video clip ito galing doon sa kay Attorney Panelo, na kung saan kausap niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito ang kanilang mga napag-usapan. Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na tatakbo mayor? alam mo, sa totoo lang, Sal, retired at matanda na ako, Pero hindi naman matanda na. Kita ko naman 73 lang Pilipinas na sasabihin. Well, 73 lang ba siya or 79? I'm not too sure. Kasi parang pangaranin ko 79 So, ano ba talaga yung edad niya? 73, 79. And talaga namang, kumbaga, let's say, sabihin na 73 or 79, but yung pinakita niya na stamina doon sa hearing na yon for 14 hours. Di ba? Ako nga, sinukuan ko yun sa haba. Pero talagang siya ay buhay na buhay during those inquiry na yon, na mukhang yung ibang mga congressman sila pa yung unang napagod So in terms of stamina doon, medyo siguro mentally kayang-kaya ni Duterte, but physically maybe is not that good, pero utak naman yung ginagamit di ba? So kung sakasakaling magtatakbo pa rin siya, kaya niya pa rin using his mind, di ba? But in terms of physical activity, talagang leave it to others na, ika nga. Pero yun, 14 hours yun. 14 hours. Gusto ko na magpahiga. Kaya lang, sa ganitong takbo, kasi itong si Trillanes, talagang Malacanang yan, sponsored yan. Well, Malacanang sponsor daw itong si Trillanes. Well, ano ba yung mga basihan? Diba? Hindi masabi dito ni Duterte kung ano yung mga naging basihan niya actually. So, let's continue. Hindi gagalaw yan ang tuloy. Walang pera yan.
Kaya malaga. Ewan na nagtataka ako bakit ang mga kanya na ginagawa naman na wala naman kayong... Okay. So, unang-una daw, walang pera. Okay? That one we don't know. Ang akin lang pinagtataka dito is matagal nang hindi sitting president si Duterte. Maratagal ng years na, di ba? Bakit ngayon na lang siya uli lumabas at nag-ingay ng ganito? Dahil ba it's about time? Dahil ba ito yung mainit na issue? Ito ba yung pinag-uusapan ngayon? At marami na mga dati ng kaalyado ang bumaliktad na. Alam naman natin itong si Trillanes noon pa. Tatakbo pa nga lang atang pagka-presidente si Duterte, marami na siyang nilalabas against him. Di ba? So bakit nung nawala na sa pwesto, hindi niya pinursu yung pag-file ng kaso na to? Bakit ngayon na lang uli? Dahil marami nagka-interest? Di po ba? And, well, money-wise, maybe, because doing this kind of things, di ba, it involves monetary sa pag-process, sa paggawa ng mga pagsasaliksik na yan, di ba, paghahanap ng mga ebidensya, di ba, and maybe, dahil naman naging senator siya, and we don't know, baka may business siya, and kaya niya nagawa yan, and bakit mo pupursigihin yung ganito? Is it because of your patriotic feelings na may obligasyon ka sa ating kababayan? Kaya mo ginagawa to? You're after the truth, ika nga. Kaya lang kasi, hindi maiwasan. Dahil marami na naging galawan si Trillanes na alam nating may kinikilingan siya. Di ba? Marami nang mga nagpatunay dyan. And ito, isa sa nakikitang palya sa ginawa niya is yung bakit may mga wrong spelling dyan sa pinakita mong ebidensya. Kaya nga nasasabi nila na yan gawang rekto lang And kung yan is fully recognized ng AMLA, bakit hindi niya tinuloy-tuloy yung pagpupursu ng kaso? Ano yung mga naging basihan niya para ngayon uli gamitin yan, at bakit siya tumigil dati kung talagang you're after the truth? Di po ba? Kasi the moment na nag-step down si Duterte, pwedeng-pwede ka nang humilos nun. Or baka iniisip nila dahil vice president ang anak niya, meron pa rin siyang influensya. Pero bakit ngayon ganito yung nangyari? Now, I'm not against Trillanes. I'm just sharing my thoughts, my opinion. Di ba? Para masabi kasi ng ganun, is it talaga bang pinapakilos siya ng nasa administrasyon? At bakit naman nasabi ni Duterte na wala siyang against, diba? Hindi niya naman inaway yung presidente. Ako, isa sa nakikita ko rito na parang ang bumawi pakiramdam ko lang this is my opinion, nung inipit na si Kibuloy. Diba? Alam naman natin na si Kibuloy ay malapit na kaibigan ng mga Dutertes. Pero hindi tinigilan ng administrasyon hanggang sa mahuli si Kibuloy. At alam natin na maraming mga umepal na mga politicians noon para itigil yung ginagawa doon sa kampo ni Kibuloy. Yun yung napapansin ko. So kaya nagkaroon ng mga ganitong labasan na. Baliktara na. Kanino kakampi at kakampi. Sasabihin, well, ako, for once is, I know, may mga nalabag talaga si Kibuloy in terms ng mga accusations sa kanya. Kasi maraming naglalabasan na mga testigo. But how are we sure na totoo yung mga nasabi na yun? Then,
let's continue yung mga hearing na ginagawa about dito kay Kibuloy. So, balik tayo dito sa topic na to. So, totoo ba yung mga sinasabi ni Trillanes at yung sinasabi rin ni Duterte? Sa kanila, hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam mo, Hindi niya nga inatake si Presidente, pero inatake siya. Inatake yung kanyang kaibigan. si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganun, So, ano yung naging basihan naman ni Duterte para sabihin na trabahador siya ni Marcos? Di ba? Is it based on dahil wala talagang pera si Trillanes? So, this is accusation versus accusation. Diba? Kwento mo yan eh. Bida ka dyan. So, ito yung kwento ko. Ako naman yung bida. Tipong ganon. napipilitan akong tatakbo ulit ng mayor. So, balang araw, kasi na manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang sa what lies or what lies ahead in the future. Ang natataka ko nila, ang naging question ko rito, bakit, anong koneksyon? Is it because kung siya ay nakapwesto uli, alam naman natin, if you're in power sa Pilipinas, sa politika, pag you're in power, you have the say. May boses ka. Mga tipong ganon. Kaya gusto niyang tumakbo. Yun ba yung implication na sinasabi niya? Ni Duterte kaya siya napipilitan tumakbo ngayon. Diba? Dahil sa mga ginawa ni Trillanes. Ano ba ang magiging protection niya if ever na maging mayor siya ulit? Connections? Diba? Yun yung aking mga tanong na para masabi ni Duterte yung mga bagay na to. So, gusto niya bumalik sa pagka-mayor para magkaroon pa rin siya ng power. But not to serve the Filipino people or the Davaoenos. Yan lang po yung mga tanong ko. Okay? Hindi po ako against kay Duterte. Okay? I like the war on drugs. Saludo po ako doon. But beside that, may mga question din po ako sa ibang mga nangyari. Katulad nung, yan, kay Kibuloy. Pero if you are talking about the war on drugs, 100% nakasuporta po ako doon. Yes, hindi siya perfecto, may mga nadamay, may mga nasabi talaga. Pero ganun talaga 'yon. Kaya nga tinatawag na war. Mayroong mga collateral damage. And yung pinaka-sensation na yung kay Sakian case daw na sinasabi nila, alam ko na panagot naman yung mga pulis. Yes, hindi na maibabalik yung buhay ng inosenteng tao, but yun na nga, you're in war and collateral damage is really inevitable. Diba? So, dito sa mga nagbitawang salita ni Duterte, nasaan yung mga patunay? Diba? At ito bang mga sinabi rin ni Trillanes, totoo rin ba? In a first place, diba? Yung pinaka mahalagang bagay na dapat na-check, yung pangalan na may-ari ng account. Bakit may sablay na? Yun yung napapansin ng karamihan. Which is, diba, it's a major issue kung titignan mo dahil you're putting your money or valuables sa isang lugar na safe pero mali yung taong nakapangalan. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content na to, and if you have any recommendation, please leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan.